Magandang araw muli mga bata. Welcome to my YouTube channel, Ma'am Let's. Ako si Teacher Let's, ang inyong guro sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4. Narito ako upang gabayan ko kayo sa inyong bagong aralin. Bago tayo magsisimula mga bata, huwag kalimutan i-click ang ating notification bell para updated tayo sa lahat nating video lesson. Maraming salamat. Handa na ba kayo mga bata? Bago tayo magsimula, siguraduhin hawak na natin ang ating aklat, ballpen o sagutang papel. Isulat ang inyong pangalan sa comment box o sa sagutang papel. Pangalan ng guro, pangalan ng pangkat, pangalan ng paaralan. Tara na mga bata, samahan na ninyo ako sa ating bagong aralin. Ang ating bagong aralin kay EPP4 Quarter 2 Module Week 4 with Module 4. Wastong pamamaraan sa paghahanda ng taniman ng halamang ornamental. Ngayon, alamin muna natin, sa pag-aaral ng module na ito ay inaasahang maisasagawa mo ang ating sumusunod na layunin. Una, na ipapakita ang wastong pamamaraan ng pagpapatubo ng halamang ornamental tulad ng A. Pagpili ng itatanim, B. Paggawa, paghahanda ng taniman, C. Paghahanda ng mga itatanim o patutubuin at itatanim, D. Pagtatanim ayon sa wastong pamamaraan. Ngayon, dumapo na tayo sa subukin. Bilugan ang titik ng tamang sagot, gawin ito sa inyong kwaderno. A. Una, ano ang tawag sa paghahanda ng isang lugar sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halamang ornamental? A. Vegetable gardening, B. Landscape gardening, C. Floral arrangement, D. Urban gardening. Okay, very good. Letter B, landscape gardening. Next, number 2, nais mong magtanim ng halamang ornamental ayon sa welcome. Saan mo ito dapat isagawa? A. Sa harapan ng bahay, B. Likod ng bahay, C. Kanang gilid ng bahay, D. Kaliwang gilid ng bahay. Tama, sa harapan ng bahay. Pangatlo, bakit kailangan ang masusing paghahanda sa itatanim? A. Upang mabilis ang paglaki ng mga halaman, B. Upang maisa sa katuparan ang proyekto ng wasto, C. Upang maibenta kaagad ang mga produkto, D. Upang mapadali ang pagsugpo ng mga sakit. Tama, letter B, upang maisa katuparan ang proyekto ng wasto. Pangapat, ano-ano ang mga dapat pagsamasamahin sa pagsasaayos ng halamang ornamental? A. Magkasing kulay na halaman, B. Magkauring halaman, C. Magkasing laking halaman, D. Lahat ng nabanggit. Tama, letter D, lahat ng nabanggit. Kailangan yan ay tama. Kasi magkasing laki. Yan. Okay, panglima. Alin ang mga halamang lumalaki at yumayabong? A. Kalachuche, B. Ilang-ilang, C. Balete, D. Lahat ng nabanggit. Tama, letter D, lahat ng nabanggit. Okay, lahat ay tama ang ating mga sagot. Ngayon mga bata, sigurado na ako na marami na kayong natutuhan o idea sa ating aralin. Okay, ngayon ay balikan. Dito na tayo sa balikan. Maraming bagay ang mga maaaring gawin upang maging maayos ang inyong bakuran. Sa pamamagitan ng simpleng landscape gardening, magkakaroon ka ng idea na gawa ng pagbabago ang pagkakaayos ng bakuran ninyo. Sa pagbabago ng espasyo, naiisip mong maraming bagay ang maaaring gawin. Isulat mo sa inyong talaan ang mga
kakailanganin bagay gaya ng lupang taniman, kasangkapan, kagamitan, at mga halamang ornamental na nababagay sa inyong bakuran. Okay. Balikan natin. Itugma ang mga halamang ornamental na naaayon sa mga salita na hanay A at B. Isulat ang titik sa patlang. Isulat ang iyong sagot sa inyong kwaderno. Ayan. Isulat natin sa patlang ang mga titik. Okay, pine tree. Yan, ang pine tree ay mahirap siyang buhayon. Letter A. Number 2, orchids. Siya ay halamang puno. At pangatlo, rosas. Ito ay namumulaklak. Letter A. Number 4, San Francisco. Ito ay halamang puno. Letter C. Number 5, water lily. Ito ay halamang nabubuhay sa tubig. Okay, mga bata, mahusay. Mahusay mga bata, natatandaan pa ninyo ang ating napag-aralan noong nakaraan. Binabati ko kayo. Ngayon, dito naman tayo sa ating tuklasin. Pag-aralan at awitin ang awit sa himig ng paru-parong bukid. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Okay, yan. Babasahin muna natin yan. Alagaan natin ang mga halaman. Ito ay nakatulong sa ating kalusugan. Diligin ng tubig, lagyan ng organikong pataba. Sinsinin ang lupa matapos bungkalin. Ang mga halaman ay magandang tingnan, lalo na pag ating inaalagaan. Damo ay alisin sa paligid nito nang ang ating tanim tumutubo, lumusog. Okay. Ngayon, una, ano ang ipinahihiwatig ng awit? Ito ay ang parong-parong bukid. Pangalawa, ano naman ang dapat gawin sa ating halaman upang maging malusog at magandang pagmasdan? Laging didiligan at lagyan ng mga organikong pataba. At pangatlo, ano ang kahalagahan ng mga halaman sa ating bakuran? Ito ay mahalaga dahil siya ay naglilinis sa maruruming usok sa ating paligid. Mga pollution. Inaalis ng mga halaman. Yan ang kahalaga ng mga halaman na mayroon tayo sa ating bakuran. Naglilinis ng maruruming hangin. At kung ang inyong bakuran ay matagal nang may tanim ng mga halaman at puno, maaari mo itong baguhin. Paano? Tama. Gagawa ka ng bagong disenyo. Mas magiging maayos at maganda ang iyong bakuran kung may kaalaman ang gagawa ng simpleng landscape gardening. Alamin muna ang anyo ng lupa, taniman, kung sakaling hindi maganda ang dating mga tanim. Maaring dagdagan ng lupa, mataba o anumang organikong bagay na maaring ihalo. Okay. Yan. Hindi lalago ng maayos ang mga halaman kapag tuyo, matigas, at bitak-bitak ang lupa. Matapos makita ang lugar na pagtataniman, pag-aralan muna kung anong uri ng lupang taniman ito. Kapag ang lupa ay tuyo, matigas, bitak-bitak, nararapat na haluan ito ng mga organikong bagay, gaya ng mga binulok, yung katulad ng decompose, na mga halaman tulad ng mga dayami, tinabas na damo,
mga tuyong dahon at mga dumi ng hayop upang mabuhaghag ang lupang tataniman. Kapag malagkit at sobrang basa, haluan din ito ng compost upang lumuwang ang lupa. Okay. Kapag naaayon na ang lupang tataniman, pwede na itong bungkalin gamit ang asarol at piko. Tanggalin ang mga bato, matitigas na ugat at mga di kailangang bagay na ng halaman sa lupang tataniman. Habang nagbubungkal, kapag nagbubungkal na ang lupang tataniman, lagyan ito ng organikong pataba gaya ng compost o humus. At patagin ito gamit ang kalaykay. Pagkatapos, mabungkal at mapatag ang lupang taniman, maaari na itong taniman ng mga halamang punong ornamental. Narito ang mga gabay sa pagsasaayos ng mga halamang ornamental. Okay? Ang mga halamang ornamental na lumaki at yumabong ay di pa dapat itanim sa harapan o unahan ng mga halamang maliliit kung tumubo. Ang mga may kulay na halaman ay pinaplano kung paano o saan sila magandang patubuin. Ang laki at lapad ng mga dahon ay inuuri sa kung saan ito ilalagay ayon sa plano ng landscaping. Ang namumulaklak ng mga halaman ay kailangan ilagay sa naaarawan at masayang tanawin. Makatutulong ang pagsasama-sama base sa uri ng kulay kung kinakailangan. Ang mga halamang magiging malalaking puno ay dapat ilagay sa hindi makakasagabal sa darating na panahon. Okay, yan lahat ang tama. Kung nais mong maging kaakit-akit ang lugar ng inyong taniman, ang magandang disenyo ng lupa ay nakaangat ng bahagya at may mga iba't ibang hugis ng bato sa mga gilid ng lugar na tataniman. Kung ang lugar na pagtataniman ng mga halamang ornamental ay malawak, lagyan ito ng mga accessories gaya ng pergola, maliit na face pond, garden, seat at grotto. Kung ito man ay di gaanong malawak, simpleng kaayusan lamang ang bagay na ilagay gaya ng mga palamuting banga o porselanang sisidlan. Okay, katulad nito, yan. Diba, napagkagandang ginawa na landscaping. Okay, yan ang mga bato, design. May triangle at saka pabilog. Ganyan lang ang ating gagawin. Ngayon, susuriin na natin. Yan. Ayusin ang pagkasunod-sunod ng mga hakbang sa pagtatanim ng halamang ornamental. Lagyan ng kaukulang bilang. 1 up to 5 ang bawat patlang. Okay. Bungkalin ang lupang taniman. Okay, ano ang unang gagawin natin sa ating suriin? Okay, gumawa ng layout na nais na kalabasan ng ating yung landscape. Ang 1 ay letter A. Okay. 1 nasa A. Ang pangalawa naman ay letter C. Ihanda ang mga
gagamiting kasangkapan at pananim. Okay? Next. Pangatlo ay letter A. Bungkalin ang lupang taniman. Tama. Ano naman ang number 4? Bungkalin ang kimpal na lupa gamit ang asarol upang mabuhaghag ito. Yan ang number 4, letter D. At ang number 5, letter B. Basaing mabuti ang lupang binubungkal. Okay? Binabati ko kayo sa tamang mga sagot. Ang 1, letter A. Number 2, letter C. Number 3, letter A. Number 4, letter D. Number 5, letter B. Okay. Next. Sabi naman ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang dapat mong gawin kapag ang lugar na pagtataniman ay tuyo, matigas at bitak-bitak ang lupa? Tama. Kapag ang lugar ng pagtataniman ay matigas at bitak-bitak ang lupa, ay dapat bungkalin at lagyan ng organikong pataba. Very good. Katulad ng mga dayami, kung ano-ano pa pwedeng ilagay upang magiging malambot. Okay, pangalawa, ano naman ang dapat gawin kapag malagkit at sobrang basa ang lupang pagtataniman? Tama. Dagdagan o anumang organikong bagay ng mga binulok o compost na halaman. Yan, pwede natin siyang lagyan ng mga binulok na mga organiko. Okay. Mahusay. Next, pagyamanin. Okay, iguhit ang masayang mukha kung ang nakasaad ay napakahalagang isaalang-alang sa pagsasagawa ng pataniman ng mga halamang ornamental at malungkot na mukha kung hindi. Okay. Bigyan ko kayo ng 5 minuto upang sagutan ninyo. Okay, very good. Ano ang tamang sagot sa number 1? Mga halamang ornamental. Tama, masaya. Pangalawa, lugar na pagtataniman. Masaya. Pangatlo, mga kasangkapang gagamitin. Masaya. Mga basura tulad ng plastic at iba pa. Tama. Masaya. Panglima, taas at laki ng mga punong ornamental. Tama. Okay? Mahusay. Lahat ay tama. Okay, ngayon, dito tayo sa isa-isip. Sa paghahanda ng taniman para sa mga halamang ornamental, maganda ang disenyo kapag nakaangat sa lupa at may iba't ibang hugis ng bato sa mga gilid ng lugar na tataniman. Sa mga malawak na lugar, maaring maglagay ng pergola, face pond, garden set, grotto at di gaanong malalawak
ay simpleng kaayusan lamang ang nararapat. Lagyan ng check ang hanay kung saan ayon ka sa isinasaad sa pangungusap at hanay na thumbs down kung hindi ka sang-ayon dito. Gawin sa inyong kwaderno. Okay yan. Number 1. Ang halaman ay mabilis na lumaki kapag mataba ang lupang pinagtaniman. Tama. Thumbs up. Check. Pangalawa, magiging mataba ang lupa kung ito ay laging binubungkal at nilalagyan ng mga humus. Tama. Check. Thumbs up. Pangatlo, ang kalachuchi ay hindi lumalaki. Thumbs down. Next, number 4, dapat pagsamasamahin ang magkasing kulay na halaman. Thumbs up. Tama. Panglima, ang balete ay halamang nabubuhay sa tubig. Thumbs down. Okay. Mahusay mga bata. Binabati ko kayo. Next, dito naman tayo sa ating isasagawa. Magsasagawa ng paghahanda ng lupa kung saan magtatanim ng mga halamang ornamental sa inyong tahanan. Narito ang pamantayan. Lagyan ng check ang hanay ng inyong sagot. Ayan. Pamantayan, oo, hindi. Yan, number 1, gumagamit ba ng kasangkapan sa paghahanda ng taniman? Oo, tama. Pangalawa, naisasagawa ba ng maayos ang paghahanda? Oo. Pangatlo, napanatili ba ang kalinisan ng kapaligiran at ng sarili? Tama mga bata, oo. Okay. Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Lagyan ng check ang hanay ng naaayon sa inyong sagot. Tanong, pwede, di pwede. Kailangan bang gumamit ng angkop na kasangkapan sa paghahanda ng taniman? Pwede. Tama mga bata. Pangalawa, sa paghahalaman, ang lupang taniman ba ay karaniwang nakaangat? Di pwede. Okay. Next, pangatlo, sa pagtatanim, kinakailangan bang maraming damo ang nakapaligid sa tanim? Tama, di pwede. Pang-apat, sa pagtatanim, kailangan bang tuyo at bitak-bitak ang lupa? Di pwede. 5, ang compost ba ay humus ay galing sa complete fertilizer? Pwede. Tama. Okay. Mahusay. Next, tayahin. Sagutan natin ang sumusunod na sa pamamagitan ng paglalagay ng T kung tama ang sinasaad ng pangungusap at M naman kung mali ang sinasaad nito. Okay. Bigyan ko kayo ng 5 minuto upang sagutan ang mga tanong. Okay, basahin na natin at sagutan. Una, kailangan ang paghahanda ng lupang pagtataniman ng halamang ornamental upang mapadali ang pagtubo nito. Tama. Pangalawa, sa pagtatanim ng halamang ornamental ay maaaring magsimula sa dahon at bunga. Mali. Pangatlo, kailangan ang masusing pag-iingat sa mga kagamitan na gagamitin sa pagbubungkal ng lupang taniman. Tama.
Pang-apat, kinakailangang hulaan o organikong bagay tulad ng mga nabubulok na dumi o hayop o dayami ang lupang tataniman. Tama. Number 5, ang compost o humus ay hindi nakakatulong sa pagpapataba ng lupang taniman. Mali. Okay? Mahusay mga bata ang inyong mga sagot. Letter B, sagutin ang sumusunod na mga tanong. Bakit mahalaga ang masusing paghahanda sa taniman? Upang madaling matapos ang pagtatanim at magandang tingnan. Pangalawa, ano ang kailangang gawin kapag ang lupa ay hindi mataba, tuyo at bitak-bitak? Kailangan natin ay lagyan ng anumang organikong bagay ng mga binulok na compost. Okay, very good. Next, ito na ang ating karagdagang gawain. Gumawa ng plant box o kamang taniman ng iba't ibang halamang tanim. Ayan, pamantayan, puntos, na ihanda ng maayos at wasto ang plant box o kamang taniman. Yan ang puntos na ibibigay sa inyo, 5, 3 o 2. Gumamit ng angkop na kagamitan sa paggawa ng plant box o kamang taniman. Nakasunod naman, nakasunod sa mga pangkalusugan at pangkaligtasan gawi sa paggawa. Okay. And binabati kita sa tagumpay mong nasagutan ang lahat ng gawain sa araling ito. Naway ang ating natutuhan ay laging tandaan at lalo mo pang pagyamanin. At don't forget, like, share, and subscribe para updated tayo sa lahat nating video.